to register your business name on DTI, tara pag-usapan natin yan. Regarding on my video about how to register your online business this 2025, this is the most frequent asked question. So, paano nga ba i-register ang inyong business name sa DTI? And ito rin yung pinaka-first step and dapat pinaka-una kong ginawa ng video. So, sorry na kung natagalan. So, hey guys! It's J. Marie and for today's video, pag-uusapan natin kung paano mo i-register ang iyong business name sa DTI. Regarding sa territorial scope ni DTI, so meron tayong national which is 2,000 pesos, meron tayong regional 1,000, meron ding municipality for 500, and yung pinaka-lowest is yung barangay which is 200 pesos. Para sa mga katulad ko na nagra-run ang business through online, ayan, ang nire-recommend ko is yung barangay. Pero choice nyo pa rin naman kung anong territorial scope yung kukunin nyo. Yung territorial scope ni DTI, I think applicable siya para sa may mga physical store. Bakit? Kasi territorial scope niya, kunwari, ang pinili nyo is yung barangay. Within the barangay, pwede kayong mag-set up ng inyong business o mag-put up ng inyong physical store through the barangay area lang. And for example naman, kunwari pinili nyo yung municipality. So, sa loob ng isang municipality, lahat ng area ng barangay doon, pwede kayong magtayo ng business doon. Kapag naman regional yung pinili nyo, kung nasa region 4A kayo, so Calabarzon yun, sa loob ng Cavite, Laguna, Batangas, and Quezon, pwede kayong magtayo ng inyong business o branch doon. Kapag pinili nyo yung national, pwede kayong magtayo ng physical store o physical business nyo within the national, as in Luzon, Visayas, Mindanao. So yun kasi pagkakaintindi ko sa scope, yung lawak. And since we are running online and wala naman tayong physical store, ayan, pwedeng barangay na lang yung piliin natin. Kasi sa isang area lang naman, pipick upin lang and then i-deliver na ng mga online platforms. Hi guys, tara mag-register na tayo ng ating DTI. So para sa mga mag-register, pwede kayong gumamit ng phone or PC, kayo na yung bahala. Pero para sa akin, ayan, parang mas madali lang gamit tayo ng phone natin. So firstly ngayon, punta tayo dito, click lang natin yung Chrome. Yan, i-type lang natin dyan, guys, DTI registration. And then, mapupunta kayo dito. So, ang pipiliin nyo yan, guys, is this one. Ayan, nakikita nyo, business name registration, DNRS. Yan, dyan tayo i-click natin. And pag na-click natin, dito tayo mapupunta. So, i-scroll down nyo lang yan, pababa. Tapos, i-click natin itong processing. Yan, click natin yan. After that, mapupunta tayo dito sa owner's information. Kailangan nyo lang itong sagutan hanggang baba. And then, i-make sure nyo lang na tama lahat ng nilagay nyong information. After nun, click natin yung next. After clicking the next, ito yung lalabas. So, yan yung mga information nyo. Kayo yung owner. Make sure nyo lang na tama yung nilagay nyong email kasi dun siya mag-send ng code para ma-receive yung code. Next, ayan, punta tayo dito sa my Gmail natin. Sa spam, nandun yung code. I-copy lang natin yung code and then, ayan, punta tayo dito tapos, ayan, dito sa baba, input verification code. Diyan i-input yung code nyo. And then, pag input nyo na yung code, pag-click nyo na yung proceed. So, pag nag-proceed nyo na, ito yung lalabas. Meron yung national, regional, municipality, tapos sa bulan ng barangay. So, since na-explain ko na kanina kung ano yung pagkakaiba, kayo na lang yung bahalang mamili kung anong gusto nyo dyan. Pero ako personally yung barangay lang since online business lang naman to. And then, ngayon mag-create na tayo ng ating business name. So, yung business name para sa mga online seller, maglagay kayo ng online shop, ha? Para sa descriptor. Sa dominant name naman kayong bahala kung anong gusto nyo yung name. And then, babalidate lang natin yung business name natin kung tama. Kung may katulad dyan, hindi yan i-approve. Kapag naman wala, ibig sabihin, okay yung name nyo. Ayan, ganito yung lalabas. Kapag wala, makikita nyo, lahat yan, nakapast. So ngayon, since barangay lang yung pinili natin, ay lalabas ganito, 230 pesos lang yung magagastos nyo kapag nag-register kayo sa DTI. And yung step nyo dyan, pag tinrosid nyo yan guys, magdadiretso na kayo ng bayad, pwede nyo gumamit ng Gcash ata or Paymaya, ganun. So that's all. Disclaimer lang, I am not affiliated on DTI or on BIR. So, ayan, these are all my thoughts and my personal knowledge. Kung meron man akong maling nasabi, I am willing to be corrected. So, comment lang kayo dyan, baka meron akong maling nasabi. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan and sana nakatulong ako sa mga problema nyo or nakatulong ako sa pag-register nyo